I gasped. I froze. Desperado ba siya? Suddenly, the Adam I was fantasizing was gone. This Adam in front of me was completely different. Siguro dahil hindi namin kilalang isa't isa kaya ganito. Kung kaya't mas lalong nadagdagan ng pag-ayaw kong pakasalan siya. And I can't believe he commanded me to love him. Bakit? Naiuutos ba ang magmahal? E di sana pala pinagawa ko na iyon kay Ryan. Bakit? Mahal mo pa ba ang best friend mo? Ashley, may mahal na siyang iba. Hanggang kaibigan ka lang at huwag mo na siyang hintayin pa dahil ang kaibigan ay hanggang kaibigan lang. I slapped him hard. Parang napigtas ang pagtitimpi ko nang banggitin niya ang isa sa pinakasensitibong parte ng buhay ko. Matalim ko siyang tiningnan. Anong karapatan mong sabihin yan? Wala kang alam. Bakit? Bakit kailangan mo ipamukha sa akin yan, Adam? My tears started falling. Para niya akong sinaksak ng punyal sa dibdib. Nang nakita niya akong lumuluha, bumagsak naman ang balikat niya at lumambot ang mga mata. Humakbang siya ng isang beses. Ashley! He softly called my name, pero sobrang sakit ng ginawa niya. Hinukay niya ang ibinabaon kong sakit. He gave me one big reason to doubt his intention. Pinunasan ko ang sariling luha. Tumigil ka na. Ayoko magpakasal dahil hindi kita mahal. Malinaw kong sinabi sa kanya. Tila apoy ang nararamdaman kong galit sa kanya. And I saw pain on his eyes. Tinalikuran ko siya at humakbang paalis. Ngunit napahinto ako nang bigla siyang nagsalita. Babawiin mo rin yung sinabi mo, Ashley. Mamahalin mo rin ako at babawiin kita. Kayo ng anak natin. Malalaking hakbang ang ginagawa ko upang makaalis sa bahay niya. Pero nasa kusina pa lang ako nang marinig ko ang pagwawala niya. He was shouting his anger and frustration. Gusto ko siyang balikan dahil natatakot ako masugatan siya pero nananaig ang galit ko. Walang tigil ang luha ko hanggang sa makarating ako sa aking kwarto. Ang sakit ng puso ko. Ang bawat masasakit na salitang lumabas sa amin ay unti-unti akong pinupunit. Mas masakit ito ngayon kumpara sa naranasan ko kay Ryan. Doble o triple pa ang sakit nito ngayon. Ilang araw na lumipas ngunit tuwing gigising ako at babangon ay napapahinto ako. Mabigat ang nararamdaman ko na hindi ko magawang maibalik kahit isang simpleng ngiti lamang. Hindi na niya ako pinupuntahan o kinakamusta man lang. Pero hindi ko naman siya hinihikayat o pinaasa man lang. Ang huling pag-uusap namin ay tila nagbukas ng katotohanan at ng tunay naming saloobin. Magkaiba kami ng ninanais, kaya alam kong katumbas noon ay malaking pagbabago. Madalas ay mag-isa lang ako sa bahay. May iba na rin kasing pinagkakaabalahan si Susan, pero may paminsan-minsan ay nangangamusta siya sa akin. Pakiramdam ko ay mas malulungkot lang ako kapag nanatili pa ako sa bahay. Kung kaya tinawagan ko na si Greg at sinabihang magbubukas na ulit kami sa shop. Marami ring inquiries at requested orders ang napakawala ko. Yung iba ay paso na ang petsa at yung iba ay sinagot ko at humingi ng paumanhin dahil sa delay ng tugon. Sa unang araw ng pagbabalik ko sa trabaho ay medyo lumakas ang pangangatawan ko. Marahil ay dahil dito ako nasanay. Naglinis muna ako ng shop bago nagbukas. Ilan linggo ring hindi ko napuntahan ito. Patapos na ako sa pagpupunas ng mga mesa at upuan nang mapatingin ako sa oras. Mukhang mahuli pa yata si Greg dahil kung hindi siya papasok ay hindi ko kakayaning mag-isa. Kinuha ko ang phone ko para tawagan na sana siya nang matanaw ko siyang paparating mula sa labas. Siguro ay nanibago ulit. Nginitaan ko siya pagpasok niya. Good morning po, ma'am. Magalang niyang sabi. Inubag niya ang suot na backpack at inilagay sa ilalim ng counter. Kumunot ang noo ko nang parang may nagbago sa kanya. Usually ay masayahin ito at palangiti pero ngayon ay parang tahimik at akala mo ay may suliranin. Good morning din, Greg. Ikaw na muna ang tumao sa counter. Wala pa rin kasi si Ina. Ang delivery naman ay bukas pa. Sabi ko sa kanya. Tinatapos ko na ang ginagawa ko para makapunta na sa baking area. Sige po, ma'am. Sagot niya. Nginitaan ko na lang siya at itinabi ang pamunas na ginamit. Nagsimula namang ayusin ang mga mesa at upuan, pati na ang pagmamop. Sa unang pagbabalik ko sa trabaho ay masasabi kong smooth sailing kami. At dahil sa pag-update ko online ay dumagsa ulit ang orders namin. Si Greg naman ay busy sa pag-aasikaso sa mga kumakain sa labas.
Karamihan ng mga customers namin ngayon ay mga estudyante. Kaya naman marami kaming cakes ang halos na sold out na. Panandalian ko nakalimutan ang masasakit na nangyari sa akin. Kung sa ibang bagay ay sawi ka, sa ibang bagay naman ay magtatagumpay ka. Ganito siguro iyon. So, pwede namin makuha mga cakes and cupcakes by next week? Hindi ba yun magagahol sa inyo? Ngumiti ako sa ginang nakausap ko. Personal siyang pumunta ngayon sa shop para magpagawa ng 2 cakes at halos 1,000 pieces ng cupcakes. Gagamitin daw sa engranding debut ng anak niya. Binasa ko ang mga in-order nila at nagkalkula. Don't worry, Miss Lopez. Magiging priority ng shop namin ang mga orders ninyo. At kung inaalala niyo po ang mga oras, well, equip po kami. Ma-accommodate po namin ang mga ito. Madi-deliver po on time ang mga cakes. I assured her, though alam ko magiging matrabaho iyon pero alam ko namang magagawa namin iyon. Ngumiti ang ginang. That's good. Ibibigay ko na ang full payment para delivery na lang ang hihintay namin. Here. Sabi niya sabay abot ng sobrang puti. Cash ang laman noon. Tinanggap ko ito at ilang saglit pa ay nagpaalam na si Mrs. Lopez. Ang saya-saya ko nang matanggap ko malaking order niya. Ibabalita ko agad ito kay Aina. Maisip ko pa lang na maaring makilalang cakes namin ay nagagalak na ako. Inilagay ko ang perang binayad ni Mrs. Lopez sa drawer na nasa ilalim ng cash register. Sinusian ko iyon at saka na bumalik sa loob. Madilim na nang matapos ako sa pagbe-bake. Kakailanganin ko din ang magpahinga para sa baby ko. Lumabas ako para matingnan at makahinga mula sa init sa loob pero naabutan kong wala si Greg sa counter. Napanguso ako. Wala na rin mga customer pero nakita ko pa ang ilang gamit na plato at baso sa mesa. Nang lumapit ako sa pinto ay nakabaliktad na ang signboard namin. Mamaya pa kami dapat magsasara. Tiningnan kong muli ang mesang hindi pa nalilinisan. Nasaan si Greg? Kinuha ko mga maruruming plato para dalhin sa kusina. Out of consciousness ay napalingon ako sa counter at nakita ko na iwang nakabukas ang cash register. Agad akong tumungo doon. Kumalabog agad ang dibdib ko. Wala na ang pera rito. Halos puro barya na lang ang naiwan. Tumingin ulit ako sa paligid at nagbabaka sakaling makikita sa Greg ngunit tanging musika mula sa aming speaker ang maririnig. Kinuha ko ang phone ko para tawagan si Greg pero napatingin ako sa ilalim ng cash register. Agad akong yumuko upang tingnan iyon. Nanlamig ako. Nanlamig ako na makita kong nakabukas at wala na ring laman ng drawer na pinaglalagyan ko ng mga bayad sa orders. Pati ang kababayad lamang kanina. Lahat. Nalimas lahat. Tinawagan ko si Greg ngunit nakapatay na ang phone nito. Panandalian kong hindi alam ang gagawin. Nanlalamig ako at kinakabahan. Binuhay ko ang laptop upang tingnan ang naka-install na naming CCTV. Pinanood ko ang papagabing oras nito at doon ko nakita ang pagkuha ni Greg sa kinita ng shop sa maghapon at pagbukas ng drawer sa ilalim nito. Iniwan ko ang susi ng drawer sa aking opisina at hindi iyon nakalock. Sa tagal ng pinagsamahan namin ay hindi naman siya nagtangkang pagnakawan kami. Ngayon lang. Napaupo ako sa isa sa mga mesa at nanginginig na tinawagan si Susan. Nanginig ang boses ko. Naiiyak ako. Nanlalamig at kinakabahan. Meron ding konting takot. Ilang saglit pa ay dumating na si Susan kasama ang 2 barangay tanod. Ate, ano nangyari? Ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Umiling lang ako, but I was terrified. Nabasag din ang pagtitiwala ko. Ipinanood ko sa kanila ang kuha sa CCTV. Sinabihan din nila akong magpa-blotter na rin at sinunod ko iyon. Nasa tabi ko si Susan at nakaalalay sa akin. Hanggang sa paghatid sa bahay, siya din ang kasama ko. Pagod na pagod ako na maghapong iyon pero parang nabaliwala ang pinagpaguran ko maghapon. I felt betrayed. Hindi man malaking kawalan ng perang nakuha, ay may epekto pa rin iyon sa akin. Paano kung naging marahas si Greg? Maaring niya ako saktan ng dahil lamang sa pera. Nakasandal ako at napadilat nang magsalita si Susan. Inilapag niya sa lamisita ang isang baso ng tubig. Paano yan ate? Pati ipupuhunan mo? Doon sa umorder ay kinuha rin ni Greg na iyon. I held out a sigh. Gagamitin ko na lang ipon ko para hindi masira ang reputasyon ng shop. Sabihin mo kay ate Ina, tiyak tutulong yun sa'yo. Umiling ako. Huwag na, mag-aalala lang iyon. Saka busy iyon sa pagbabantay sa kambal.
Mas iniisip ko pa nga kung sino ang makakatulong ko para next week. Ayoko maparalyze ang negosyo dahil sa nakuwang naganap. Lumingon ako kay Susan. San, pwede ba kitang kuhaning assistant ko sa shop? Wala kasi akong makakatulong sa kinuha kong order. Bayad na rin iyon. Ngumiti siya at nagdiningning ang mga mata. Gumaan ang pakiramdam ko dahil feeling ko ipapayag siya. Ay, bet ko yan ate. Gustong gusto ko nga makita kang gumagawa ng cake eh. Ang kwento sa akin ni Kuya Adam, ang cute mo daw at ang sexy mo daw pag nagbe-bake ka. Speaking of Kuya Adam, bakit parang wali ang appearance niya dito? Alam ko, alaga ka nun ah. Sa pagkakabanggit pa lang niya ng pangalan ay unti-unting nalusaw ang ngiti ko at parang may kung anong nawalang bahagi sa dibdib ko. Umiwas ako ng tingin sa kanya nang maramdaman ko ang paggapang ng init sa magkabila kong pisngi at pagpuno ng luha sa aking mga mata. Sumingap ako nang hindi ko na maapula pa ang nagbabadyang luha ko. Naramdaman ko ang tensyon kay Susan. Ate Ash. Nag-aalala niyang tawag sa akin. I bit my lower lip. Hilaw akong ngumiti sa kanya. Pahinga na muna ako, Susan. Kung gusto mo dito ka na matulog. Gamitin mo muna yung kwarto ni Naina. Sige na. Inayos ko maigi ang boses ko para hindi manginig ito pero tila baliwala lang. Nahihiyang tumango na lang siya sa akin. Tumayo na ako tumakyat sa kwarto. When I saw my bed, naalala ko si Adam. I know it's not just sex for both of us. It was beyond that. It was beyond the heat of our body. It was beyond lust. Habang nakatitig ako sa aking kama, nagtuloy-tuloy na ang pag-agos ng luha ko. Sumikip ang dibdib ko at napahikbi ako. Napaupo at sinandal ko ang aking likod sa pintuan. Tinapan ko ng dalawang palad kong aking muka habang umiiyak. I realized I made a mistake. Hindi ko pala kayang wala si Adam sa tabi ko. Hindi ko kayang hindi siya nakikita. Hindi ko kaya na hindi naririnig ang boses niya. Gustong gusto kong nararamdaman ang init niya kapag niyayakap ako. Namimiss ko ang mabango niyang hininga, ang matamis niyang ngiti, ang lahat sa kanya. Wala na akong pakialam kung hindi ko siya gaanong kilala, kung saan ang pinanggalingan niya. What I felt was unconditional. Handa kong tanggapin kung ano man ang nakaraan niya basta makasama ko lang siya. Mula sa aking bulsa ay kinuha ko ang phone at denial ang numero niya. Halos hindi ko na makita ang hawak ko dahil sa hilam sa aking mga mata. Ang aking mga daliri at kamay ay nanginginig. Agad ko inilagay ang phone sa aking tenga pero agad din akong nalumo ng operator ang sumagot. Paulit-ulit ko siyang tinawagan pero iisa lang ang naging sagot. Ibinaba ko ang phone at niyakap ang mga tuhod ko. Miss na kita, Adam. I murmured between my sobs. If I could just bring back the time, I won't let you go again. Baka sa mga araw na ito ay nasa kaso na namin ang aming kasal. Kinabukasan kahit matamlay ipinilit ko ang sarili na tumayo. Iniinom ko mga vitamins at gatas na binili sa akin ni Adam. Ito na lang anak namin na nagbibigay sa akin ng enerhiya sa araw-araw. Dahil sa may nakontrata kong trabaho, isinama ko si Susan sa shop para ilista mga kakailanganin. Mugto ang mga mata ko kaya panay ang tingin niya sa akin. Naawa na yata siya sa akin. Minsan ay nginingitian ko na lang siya at sasabihin kong, ayos lang ako, Susan. Pero sino bang niloko ko? Siya o ang sarili ko? Binuhos ko ang oras at panahon sa paghahanda sa shop. Inalok ko ang iniwan ni Greg na trabaho kay Susan. Wala na ako nabalitaan pa sa kanya at sa mga pulis. Bago magbukas sa shop ay tinrain ko muna si Susan sa mga gagawin. Natutuwa ako sa kanya dahil mabilis siyang matuto at alive na alive pa. Ginamit ko ang sariling pera para pamalit sa binayad ni Mrs. Lopez. Mababawi ko rin ito kapag nakapagbukas na ulit kami. At dahil mag-isa na lang ako sa pagpapalakad sa bake shop ay hindi ako magkanda o gaga sa ginagawa. Nariyan ang pag-order ng mga sangkap, pag-entertain ng mga inquiries, pagbibake at paghahanda sa mga pending orders. Kapag nahihilo ako ay uupo na lang ako sa isang tabi at iinom ng tubig. Palaging nakaalalay si Susan sa tabi ko and I'm so thankful that I have her. Nang magsimula na kaming gawin ang malaking order ay nakakasama ko si Susan sa pagbibake. Naging assistant ko siya. She was attentive kaya hindi ako nahirapan. Halos umaga na kami natatapos. Inaalalayan ko rin ang aking sarili dahil nagdadalang tao ako. I promised myself that I would give her a big incentive.
Habang nakasakay sa tricycle ay biglang may itinuro sa akin si Susan. Ate, parang may bisita ka pa ng ganitong oras oh. Sunundan ko ng tingin na itinuturo niya. Sa tapat ng gate ng bahay ay may nakaparadang itim na magarang sasakyan. Kumunot ang noo ko. Pasado 1:00 na kasi ng umaga. Manong, para na po. Ani ko sa mamang driver. Nakita ko pa ang pagbaba ng isang matangkad na lalaki sa driver's seat ng itim na sasakyan. Bumaba kami at nagbayad. Lumapit kami sa gate ko. Siya naman lapit sa akin na magandang babaeng nakahilig sa passenger seat. Hi, ikaw ba si Ashley Nicole? Maggiliw niyang tanong sa akin. Tumabi sa likuran niya ang lalaki at humalukip-kip. Panandalian ako napatingin dahil may naaalala akong tao sa kanya. Tahimik lang ito at tila nagmamasid pero hindi ko maikakailang magandang lalaki ito. Kahit itong babaeng kumakausap sa akin at nakangiti. I couldn't take off my eyes from their faces. Dahan-dahan akong tumango. Ako nga, sino ba kayo? Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Ako po si Aubrey Jane Villaga. Ito naman ang kapatid ko, Oliver Villaga. Ate, masaya niyang pakilala. Villaga? Inabot ko ang kamay ko sa kanya pero nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Napasinghap din sa tabi ko si Susan. Aubrey, tinig mula sa ipinakilala niyang si Oliver. I'm so happy to finally meet you, ate. You made us very happy, especially our dad. Binitawan niya ako ngunit bakas pa rin ang sobrang tuwa sa kanyang muka. Ibinaba niya ang tingin sa akin tiyan. I can't wait to see my future pamangkin. Kunot na kunot ang noo ko at tiningnan ng kakaibang babaeng nasa harap ko. Nahalata niya ito kaya tumikim siya. Ngumisi naman ang lalaki sa likuran niya. Sorry ate, nabigla ba kita? Kasalanan to ni kuya eh. Itinago ko niya sa amin. Magkakaanak na pala siya, hindi man lang sinabi sa akin. Pero don't worry ate, ako ang bahala sa maternity dress mo at sa mga damit ng baby. My gosh, I'm so excited. She giggled. I gasped. Kapatid kayo ni Adam? Kumabog agad ang dibdib ko. Hearing his name made my heart jump. She smiled and nodded. Yes ate, pinapasundo ka niya sa amin. Gusto ko niya ipakilala sa pamilya. Pinaghalong kaba, nerbiyos at pananabik ang nararamdaman ko habang nasa biyahe kami ng mga kapatid daw ni Adam. Kumakalabog ang dibdib ko kahit ang aking mga matay nakapahinga lamang sa mga matataas na punong nadaraanan namin. Ni hindi ko maramdaman ng antok dahil sa dampi ng aircon sa kanilang sasakyan. Ate Ashley, mas mabuti yata matulog ka na muna. Mahaba-haba pa ang biyahe natin pa Maynila. Tinext ko na si kuya na kasama ka na namin. Aubrey? Worriedly said. Tipid akong ngumiti at tumango sa kanya. Bumuntong hininga ako bago dahan-dahang sumandal sa upuan. Nakatingin pa rin ako sa bintana. Para akong naiiyak sa kaba. Knowing that I'm going to see him excites my whole being. And he's in Manila. Iyan ang sagot kung bakit hindi siya umuwi sa bahay niya. Kapag nagkita na kami, all I want to do is to say sorry. At kung bukas pa ang offer niya na magpakasal kami, ay walang pasubaling tatanggapin ko iyon. He's my happiness all this time. Naging bulag ako at hindi pinansin ang pagmamalasakit niya. He was in pain when I told him I don't love him. Don, I crushed his heart piece by piece and I hated myself for that. Nakaidlip ako pero hindi ko alam kung gaano katagal. Nakapikit pa ako nang marinig kong tila may kausap sa telepono si Aubrey. Alapit na kami. Oo nga, natutulog na siya kuya. Ang uwi mo. Mag-1 AM na siya umuwi sa bahay niya. May kasama siyang babae. Susan yata ang pangalan. Kuya, tulog siya. Hindi mo makakausap si ate. Makikita mo naman siya eh. Praning. She said. Tila nanabig ang puso ko nang maisip na si Adam ang kausap niya. Pero nanatili na lang ako nakapikit. I wanted to prolong my deep sleep for our baby pero sadyang kay hirap, lalo na ang marinig kong malapit na kami. He's so excited. I heard it on his frantic voice. Aubrey giggled. Hindi naman sumagot sa Oliver. Unti-unting idinilat ko ang aking mga mata at nadatna ng dilim sa labas. Nang umayos ako ng upoy, napansin na ako ng dalawa. Aubrey looked at me and smiled. Malapit na tayo Ate Ash. Mukhang hindi nakatulog si Kuya Adam sa excitement eh. Salamat Aubrey.
Naiiyak ako, sabi sa kanya. Ngumuso siya at pinalaki ang butas ng ilong. Sus, wala yun. Ito naman ang unang beses eh. Napangiti na lang ako sa kanya. Ilang sandali pa ay bumagal ang sakyan na parang narating na namin ang destinasyon. Kumabog ang dibdib ko. Tinignan ko ang labas. Bagay ako nagulat nang huminto kami sa isang magandang hotel. The gold glass walls were too beautiful. Napansin ko ang salamin ng pintuan na may nakalagay na letrang M sa tig-isang pinto. Ang malaking fountain ay binagaya ng tila sumasayaw na ilaw sa palibot nito. Nasaan siya? Narinig kong tanong ni Oliver sa kapatid. Nasa labas na raw siya eh. Teka, ayun. Sinundan ko ang direksyon na itinuro ni Aubrey. Kahit medyo malayo ay agad ko siyang nakita. Nakahilig siya sa kanyang sakyan. Ang isang kamay ay nakapumulsa. Ang isa naman ay hawak ang phone niya. Binuksan ko ang pinto at bumaba na. Agad na nag-init ang gilid ng mga mata ko nang makita ko siyang muli. Ilang saglit akong hindi nakausad at tiningnan lamang siya mula sa di kalayuan. I missed him so much. Kuya! Halos mapaiktad ako nang sumigaw si Aubrey. Kinindatan niya ako dahil napatingin ako sa kanya. Nang ibinalik ko ang tingin ko kay Adam ay muntik na ako mapasinghap nang patakbo na siyang lumapit sa amin. Ang kanyang mga mata ay diretsyong nakatingin sa akin na tila may iwanan kapag nakaligtaan. Ang puso kong kilala siya ay nagsimulang magwala sa akin na lalagyan nito. Huminto siya sakto sa aking harapan. Mauna na muna kami, kuya. Kailan ka nga pala pupunta sa bahay? Tanong ni Oliver sa kapatid, pero hindi bumibitaw ang mga mata sa akin ni Adam. I'll text you and Dad. He simply said. Hanggang sa makapagpaalam ang dalawa ay sa akin pa rin nakatingin si Adam. At nang mawala ang mga kapatid niya, ay dinaanan kami ng katahimikan. I couldn't even think what to do now. I totally forgot all the words I had created. I lost it nang nakita ko siya. Siya na ang unang bumasag sa katahimikan namin. Nakapagpahinga ka ba? Simula niya. Tiningnan ko siya ulit. Nanibugo ako nang masilip ko ang mga mata niyang tila pagod sa pinagdaan ng mga araw. Tumango ako. Hisay. Sorry kung bigla na lang kitang pinasundo sa mga kapatid ko. I am desperate. Tila hirap na hirap niyang sabi sa akin. I felt the frustration in his deep-toned voice. I bit my lip. He kept his promises. Walang humpay na pintig ng puso ko ang natamo ko. Ashley, hindi ko talaga kaya kung hindi ka magiging akin. Ngayon, mas ipinaramdam na niyang frustrated siya. My lips shook dahil sa nagbabantang pag-agos ng luha ko. Maraming nilalaman ang kanyang mga mata at ako pa ang nahihirapan dahil sa nakikita ko sa kanya. Iniangat ko ang kamay ko, tinaplos ang kanyang pisngi. I felt him stunned. Tumitig siya sa akin na parang inililibot ang buong sistema ko. Patawarin mo rin ako, Adam. Umagos ang aking luha. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang muka. Ashley, umiling ako. Making him to stay still. Kasi, ilang beses na kitang nasaktan. Ilang beses ako nabulag sa nararamdaman ko. Akala ko kay Ryan pa rin ang puso ko. Nagkamali ako. Nang mawala ka ulit sa akin, mas tumubli ang sakit na nararamdaman ko kasi mahal na pala kita. Napaawang ang labi niya at tila hindi makapaniwala sa sinabi ko. Parang gustong sumabog ng puso ko sa sayang nadarama. Makita ko lang ang maliwanag niyang mga mata. Dobleng liwanag din ang balik sa akin. You love me too? Natatawa akong ngumiti sa kanya. Tumango ako. Umaliwala sa mukha niya na tila ikinulong sa dilim. Pinunasan niya ang pisngi ko sa kakinulong sa kanyang mga palad. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin na halos masamyo ko na ang mabangon niyang hininga. Sayatagan. Naging malamlam ang kanyang mga mata. Mahal kita, Adam. He smiled at saka walang babalang inangkin ang labi ko. He savored every inch of my lips. Matagal bago niya ito binitawan. Pinagdikit niya ang aming mga noo. I can feel how happy he was by the touch of his skin. I love you so much, Ashley Nicole. I love you so much. You're my everything. You are. Ibinaba niyang muli ang kanyang mukha at siniila ko ng halik.
I missed his kisses too. I kissed him back the way what he really deserved. Nang maubusan ako ng hangin ay ako nang unang bumitaw. Ngunit humabol pa ang labi niya sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kasabikan niya at tila ba hindi na makakahalik pa. Hinila niya ako't niyakap ng mahigpit. Hinalikan niya rin ng mariin ang aking ulo. Danig na danig ko ang malakas na hampas ng puso niya mula sa kanyang dibdib. Halos ayaw na niya akong bitawan. Hanggang sa nasasakyan na kami ay hindi na niya ako binibitawan. Kahit magmaneho siya. Halos hindi na mawala ang malapad niyang ngiti sa kanyang labi. Para bang baliw na natatawa na lang ako palagi. May ilang beses niya nga hatakin ang kamay ko kaya mapapatingin ako sa kanya tapos ay sasabihin niyang, I love you. And I'd answered him back, I love you too, hon. Nagniningning ang mga mata niya palagi na animoy iiyak pa. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Sa kondo ko. Para makapagpahinga ka pa, Han. Napupuyat ko na kayo ni baby natin. Malambing niyang sabi. He caressed my fingers. Lalo na kung saan nakasuot na ang engagement ring ko. And yes, we're getting married. Ang gusto niya bago lumaki ang tiyan ko ay kasal na kami. Okay, sabi ko. Napatingin pa ako sa kanya nang itinaas niya ang kamay ko at hinalikan ang likod ng palad ko. Napakagat ako sa ibabang labi ko dahil sa nilikhan niyang tunog. I can't still believe this. Finally, I love you and you love me. Hindi na ako makapaghintay na mapalitan ko ang apelido mo, Han. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw ng sinseridad. Kung may anong humaplos na mainit sa aking puso, nganitaan ko siya. Hindi ko rin nakalain na magmamahal ako ng ganito. We arrived at the grandest condominium I have ever seen. Nalulula ako sa taas nito. Ngayon ay may mga katanungang unti-unting namumuo sa utak ko. Pero pinaalala ko rin sa aking sarili na walang hinihintay na kondisyon ng pag-ibig ko sa kanya. What I have for him is unconditional love. Ipinarada niya ang kanyang sakyan at tumakbo sa gilid ko para pagbuksan ako ng pinto. Hinawakan niya ang kamay ko at bawang at saka pinagsalikop ang aming mga kamay. Habang nasa elevator ay tinanong ko siya, ilang babae na ba ang dinala mo rito? I don't feel like accusing him pero curious lang ako. At isa pa kung sakaling meron man, past na naman iyon. He looked at me with amusement on his deep eyes. Aside from you, only my mom and Aubrey. Napanguso ako. At least, ako ang hindi kadugo. Masasabi ko na rin, ako ang pinakauna. Hindi lang niya ako hanggang sa makapasok kami sa loob. Tulad sa babae na patulala ako at namangha sa ganda ng loob nito. Puti at gray lamang ang nakikita kong kulay ng condo unit niya. Masasabi mo agad na panlalaki ang may-ari nito dahil sa minimal nitong gamit at disenyo. Napalingon ako sa kanya nang pisilin niya ang kamay ko. Are you hungry? Umiling ako. Tumango siya, tinatak niya ako. Ipinulupod niya ang kanyang mga braso sa aking bawang. Bukas, pupunta tayo ng ospital. Ipapacheck up kita kasi napuyat ka ngayon. Baka nakasama sa anak natin. Napunta ang kamay niya sa aking sinapupunan at marahan itong hinaplos. Agad akong kinilabutan doon. I swallowed. Simpleng haplos lang, nagbago na agad ang mood ko. Okay lang naman ako. Siguro babawi na lang ako ng tulog. Ngunit bigla akong naalala ang dahilan ng pagpupuyat ko. May order nga pala ako na dapat kong tapusin. Ako nang bahala doon. Mapapagod ka lang. Saka ipagawa mo na lang sa assistant mong nandoon. Hinila niya ako tumungo sa isang kwarto. Pagbukas ng ilaw ay tumambad agad sa amin ang malaking kama niya at kapansin-pansin na nag-iisang painting sa taas ng ulunan sa kama. Pumasok siya sa isa pang pintuan at ilang sandali pa ay bumalik agad na may dala ng damit. Kumunot ang noo ko nang isampay niya ito sa kanyang balikat at lumapit sa akin. Napasinghap ako nang tumbukin niya ang botones ng suot kong polo. What are you doing? He looked at me with his lips grinning. Changing your clothes. Shit, bakit ganito? Nag-iinit na naman ako. Ako na, kaya ko naman iyan. Salo ko sa sarili, pero hinatak niya ang bawang ko papalapit sa kanya. Let me, pagod ka na. At saka ipinagpatuloy ang pagbubukas ng damit ko. Umilit ang mga pisngi ko. Pinaghalong hiya at init ang nararamdaman ko pero ang mukha niya ay seryoso pa rin. But I saw him swallowed when he finally pulled off my polo.
Nakatingin siya sa aking bilugang dibdib. Kailangan ko rin bumalik agad sa shop. Pagdidistract ko sa kanya, itinaas ko ang mga kamay ko nang isuot niya ang kanyang puting t-shirt. Why? Hindi pa ba kaya ni Greg? Hinawakan niya ang botones ng pantalon ko. Ngayon talagang ramdam ko na ang walang silbi ng aircon niya. Ibinaba niya ang zipper ko nito nang walang kahirap-hirap. Bahagya siyang umupo para maibaba rin ang pantalon ko. Ilang sandali pa'y tumayo na siya at matiim akong tiningnan. I saw fire on his perfect eyes. You're tempting, hon. Bulong niya. Hinila niya ako at pinahiga sa kanyang kama. Bago siya tumabi sa akin ay nagubad siya at itinira na lamang ang asul niyang boxer shorts. Hinila niya ako at marahan na ipinatong sa kanyang dibdib. He was very gentle. Yumakap ako sa kanya. I felt like all the worries and heartaches has been lifted up because I'm with him. All of him are mine. Wala na si Greg sa shop. Sabi ko, I sigh. Inaplos niya ang aking braso. Nag-resign na siya? No, he stole the money from the shop. Malungkot kong sabi. Tinignan niya ako kaya tumingala ako. Salubong na ang mga kilay niya. Did he hurt you? Did he harass you? Tom. Nagdilim talaga ang mukha niya ngunit kasabay noon ang lubusan niyang pag-aalala. Kinurot ko ang ilong niya dahil sa pagmumura niya. Dapat pala binantayan kita. Saan siya nakakulong? Hindi pa siya nahuhuli. At saka hindi naman niya ako sinaktan. Paglabas ko lang sa baking area ay wala na laman ang kahat drawer. Wala na rin siya. Pero nakita ko sa CCTV ang pagkuha niya sa kinita ng shop. Naging mariin ang pagkakalapat ng labi niya. I know he's pissed. Kaya hinaplos ko ang pisngi niya.